Magandang araw aking mga kamag-aral. Ang akda na tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa photo essay. Bago tayo tumahok sa ating diskusyon, meron kaming hinanda na aktibidad upang magkaroon kayo ng ideya kung ano ang tatahakin natin ngayong araw. Pakicopy ang link para ma-access ang Kahoot at dito kayo magsasagot. Ngayon, talakayin natin ano ba ang photo essay. Ang photo essay ito ay serye ng mga larawan na nakaayos alinsunod sa mga impormasyon o opinyon sa loobin ng may akda. Maaaring ang photo essay ay naglalayong paglahad ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, magpaliwanag ng partikular na konsepto o magpahayag ng damdamin. Ang pagsusulat ng photo essay ay hindi limitado dahil ito ay isang malikhaing paraan ng pagpapahayag na pinagsasama ang biswal na elemento ng photography at ang naratibong kapangyarihan ng salita. Ang sunod nating tatalakayin ay ang kalikasan ng photo essay. Una, larawang pangunahing nagkukwento at suporta lamang ang mga salita. Ang photo essay ay nakatuon sa paggamit ng mga larawan upang magkwento. Sa format na ito, ang mga larawan ang nagsisilbing pangunahing paraan upang ipahayag ang tema, mensahe o kwento. Ang mga salita, kabilang ang mga caption at maikling teksto ay ginagamit bilang suporta upang bigyan ng karagdagang konteksto, paliwanag o emosyon ang mga larawan. Ibig sabihin, kahit na walang kasamang teksto ang mga larawan ay sapat na upang maglahad ng isang makabuluhang kwento o mensahe sa manonood. Pangalawa, kronolohikal ang pagkakaayos ng mga larawan. Sa ilang photo essay, ang mga larawan ay inaayos ng kronolohikal o ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon. Ito ay epektibong paraan lalo na sa pagkukwento ng mga pangyayari o kaganapan. Ang ganitong ayos ay tumutulong sa mga manonood na sundan ang pag-unlad ng kwento o tema mula sa simula hanggang wakas, na parang binabasa ang isang libro o manonood ng pelikula kung saan may simula, gitna at wakas. Pangatlo, maaaring ang ayos ng mga larawan ay nakabatay sa idinidiing damdamin o nakabatay lamang sa pagkakaugnay ng mga larawan. Sa ibang pagkakataon, ang pagkakaayos ng mga larawan sa isang photo essay ay hindi batay sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod, kundi sa idinidiing damdamin o tema. Sa pagbuo ng photo essay, dapat maging pamilyar sa paksa na napili. Dito, matutukoy natin ang mga audience sa photo essay na gagawin. Dapat malinaw at nasa punto ang paglalahad at piliin at suriin ng mabuti ang mga larawan na gagamitin. Siguraduhin na may pagkakaisa ang mga larawan na ginamit at siguraduhin may access ang magbabasa sa ginawang photo essay. Ngayon naman, talahakin natin ang walang uri ng paggawa ng litrato. Ang una ay establishing or long shot, pang-establish o malayong kuha. Tinatawag din sa scene setting, mula sa malayo ay kinukuha ng buong senaryo o lugar upang bigyan ng ideya ang manonood sa magiging takbo ng buong pelikula o dokumento. Ang pangalawa naman ay tinatawag na medium shot, kuha ng kamera mula tuhod paitaas o malabaywang paitaas. Karaniwang ginagamit ito sa mga senaryong may dialogue o sa pagitan ng dalawang tao nag-uusap. Gayon din kapag may ipapakitang isang maaksyon na detalye. Ang pangatlo ay close-up shot o malapitan na kuha. Ang focus ay nasa isang partikular na bagay lamang, hindi binibigyan diin ang nasa paligid. Halimbawa nito ang pag-focus ng ekspresyon ng mga muka. Ang pang-apat ay tinatawag na extreme close-up shot, ang pinakamataas na level ng close-up shot. Ang pinaka-focus ay isang detalye lamang mula sa close-up. Halimbawa, ang focus ng kamera ay nasa mata lamang sa halip na nasa buong mukha. Panglima ay tinatawag na high angle shot o mataas na anggulo ang kuha. Ang kamera ay nasa bahaging itaas, kaya ang anggulo o ang focus ay nagmumula sa mataas na bahagi tungo sa ilalim.
Pang-anim, tinatawag na low angle shot o mababang anggulo ng kuha. Ang kamera ay nasa bahaging ibaba, kaya ang anggulo o focus ay nagmumula sa babang bahaging tungo sa itaas, kamat na madalas ito ginagamit sa pagkuha ng mga gusali. Ang pang-pito ay tinatawag na bird eye shot. Maaari rin maging isang aerial shot na anggulo ang nagbumula sa napakataas sa bahagi at sa tingin ay nasa ibabang bahagi. Ang pangwalo ay reverse angle shot, isang kuha na mula sa kabila o kabaliktaran na ng unang anggulo ng kuha, kadalasang ginagamit upang ipakita ang ibang pananaw o reaksyon. Papaanong paraan nakakatulong ang mga larawan sa ating paligid sa pang-araw-araw? Ang mga larawan ay nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa, komunikasyon at kasiyahan sa ating araw-araw na buhay. Ito ay isang mahalagang bahagi sa ating kultura at pamumuhay na patuloy nagbibigay ng halaga at kahulugan sa ating karanasan. Sa paanong paraan nabibigyan mo ng halaga ang mga larawan sa social media, mga dyaryo, magazine, at mga larawan na nakapaskil sa gilid ng daan? At sa social media, sa pamagitan ng pag-like, pag-share, at pagkomento sa mga larawan, ipinapahayag natin ang ating pagkakilala at pagpapalaga sa mga ito. Ayon naman sa dyaryo at magazine, ang pagbabasa at pag-aaral ng mga larawan sa mga publikasyon, ito ay nagpapalawak sa ating kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari, kwento at impormasyon sa kanilang sinulat. Tungkol naman sa larawan na nakapaskil sa gilid o ang daan, ang pagtingin at pagpapapansin sa mga larawan nito ay nagbibigay ng kaalaman at karanasan tungkol sa lugar o mga pangyayari sa paligid. Napapayag din ito ng ating pagiging mapanuri at interesado sa mundo sa ating paligid. Tatahakin natin kung ano ba ang natutunan natin ngayong araw at naghanda kami ng 5 items. Una, ano ang mga layunin ng photo essay na ito? Pangalawa, paano ginagamit ng mga tagapagkuha ng larawan ang mga imahe upang ipahayag ang kanilang mensahe o kwento? Pangatlo, anong mga pangunahing tema o mensahe ay pinapakita ng photo essay na ito? Pang-apat, paano naiba ang pagpapahayag ng mensahe sa pamamagitan ng larawan kumpara sa salita lamang? At panglima, paano naimpluwensya o naiba ang iyong pananaw sa pag-unawa sa isang paksa dahil sa mga larawan sa photo essay?